Magandang araw! Narito ang ating pinakaunang lesson sa ating makabansa ngayong quarter 2. So, maikling kwento, parang may kapatid din ako. So, balikan natin ang ating nakaraang aralin noong quarter 1. So, noong nakaraang markahan, pinag-aralan natin ang inyong mga batayang impormasyon, katulad ng pangalan, petsa ng kapanganakan, at tahanan. So, mahalaga na ito ay ating malaman at matutunan dahil mahalaga na alam natin yung mga impormasyon sa ating sarili. Layunin ng ating aralin na makilala ninyo ang mga tauhan sa kwentong pinasa. Matukoy ang mga ginagampanan ng mga tauhan sa kwento, maiguhit ang mga karakter sa binasang kwento. O, sino-sino ang mga bata ang kasama ninyo sa bahay? Yan, maaaring nanay at tatay at anak lamang. Maaari ding may kasama kayong lolo at lola. Maaaring kasama nyo rin sa bahay sina tito at tita. Yan, at ang inyong mga pinsan. So, meron ba kayong mga kapatid? Sino sa inyong may kapatid? Kasi pwedeng wala kayong kapatid dahil kayo lang ang solong anak. So, ano-ano ba ang mga ginagawa ninyo kasama ang inyong pamilya? O pwede kayong kumakain ng sama-sama, naglilinis ng sama-sama, sama-samang nagsisimba, sama-samang naglalaro, o pwedeng sabay-sabay din kayong nag-aaral habang tinuturuan nila kayo. Yan. So, basahin natin ang mga salita. Pamilya, magulang, kapatid. So, sino ito sa pamilya? Tama, siya si tatay. Ito naman si nanay. Sino ito? Tama, siya si lolo. At ito naman si lola. So, si lolo at si lola, sila yung tatay at nanay ng inyong mga magulang. Magkaiba syempre ang tatay at nanay ng magulang nyo, kaya marami kayong lolo at lola. So, pamilya na may isang anak. So, meron tayong mga pamilya na iisa lamang ang anak. So, walang kapatid. Kaya tatlo lang sila sa pamilya. O, sino sa inyo ang kayo lang ang anak, wala kayong kapatid? Yan. So, meron tayong ganong pamilya. At maliit na pamilya lamang sila. O, tingnan ninyo. O, banggitin nyo nga muli sino-sino yung membro ng pamilya ang nakita nyo sa larawan. Okay, so si tatay, nanay at mga anak. Yan. So anong napansin nyo sa larawan? So pareho silang may iisa lang ang anak. Yan. So ngayon may babasahin ako sa inyong kwento no na may kinalaman sa mga larawang aking ipinakita. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng iisang anak. Yan. So makinig sa maikling kwento na babasahin ko. Ang pamagat ng ating kwento, parang may kapatid din ako. Ito ay sinulat ni Eileen E. Capricho, iginuhit ni Rujen J. Cainto, sinuri ni na Marife S. Maderazo, Cristina Biliano, Marimim Olga C., Maestrado Wilma M. Ojeda. Yan. Isang araw, nagpaguhit ang aming guro tungkol ito sa aming mga kapatid. Kaagad kaming gumuhit ng sabay-sabay. Unang nagpakita ng larawan at nagkwento si Lenny. May isa siyang nakababatang kapatid na lalaki. Madalas itong nangungulit sa kanya pero palagi silang masaya. So sino nga ang unang nagpakita? Si Lenny. Ilan ang kapatid ni Lenny? Tama, 2. Isa lang. Yan. 2 silang magkapatid pero isa lang ang kapatid ni Lenny at may kapatid siyang lalaki. Pangalawang nagpakita ng larawan at nagkwento si Bam. May kambal na babae siyang kapatid. Lagi silang magkasama sa pagsimba at namamasyal sa parke. Yan. So, may kapatid na kambal si Bam. Sabi naman ni Ada, may 3 siyang kuya. Paglalaro ng sipa at kadang-kadang ang hiling nila. Ang saya sila nila pag magkakasama. Ako si Lito.
nag-iisang anak ng aking mga magulang. Ako lang daw ang ibinigay ng Diyos sa kanila. Masaya pa rin ako kahit nag-iisa. Madalas kong kasama ang masasaya kong mga pinsan. Palagi kaming naglalaro ng sipa at patintero. Kaya parang may kapatid na rin ako. Nariyan din sina lolo at lola na palaging nagpapasaya tuwing gabi. Inaabangan ko ang kwento nila, kaya naman palaging masaya ang aming pamilya. Lalo na't nariyan ang mapagmahal kong magulang. Yakap at halik ang panggising sa akin tuwing umaga. Talagang ang saya-saya ko. Madalas kaming naglalaro ng aking mga magulang. Basketball ang paborito namin. Kaya parang may kapatid na rin ako. Kahit nag-iisang anak, masaya pa rin ako. Napakahusay, sabi ng aming guro. Nagpalakpakan silang lahat sa kwento at mga iginuhit ko. Yan, sana'y naintindihan nyo at nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Tingnan ko nga kung naintindihan nyo ito, sagutin nyo nga ang mga sumusunod na tanong. Sino-sino ang mga tauhan sa ating kwentong binasa? Siyempre, naandyan si Lito, ang batang nagkwento, si Bam, si Ada, si Lenny, at ang mga kapatid nila at magulang. Sino ang nag-iisang anak sa kwentong napakinggan? O siya si Lito. Bakit nasabi ni Lito na parang may kapatid na rin siya? Okay, kasi kahit wala siyang kapatid, nandiyan yung mga pinsan niya, nagiging kalaro niya. Yung lolo't lola niya, yung nanay at tatay niya, naglalaro din sila. So maraming sa kaniyang pamilya ay nagiging kalaro niya na parang nagiging kapatid na rin siya. Kaya ang pamagat ay parang may kapatid na rin ako. So kung kayo si Dito, gugustuhin mo ba na magkaroon ng kapatid? At bakit? So, ang iba sa inyo, puwedeng sabihing, "Oo," puwedeng sabihing, "Ayoko na po." So, depende 'yon. Pero, para kay teacher, mas maganda na may kapatid kayo kung mabibiyayaan pa ang inyong magulang ng isa pang anak. Kasi kapag tumanda kayo, at least meron kayong makakasama sa inyong pagtanda at makakatulong pag-aalaga ng magulang niyo, 'di ba? So, ano ang karaniwang nararamdaman ng magkakapatid kapag magkakasama sa bahay? O siyempre dapat masaya 'no, kahit na medyo nagkukulitan, nag-aaway kayo, nagkakatampuhan, pero sa bandang huli, nagkakaroon pa rin kayo ng kasiyahan kapag kayo ay magkakasama. Hinahanap niyo pa rin ang isa't isa kapagka, merong isang nawawala o halimbawa nagtagal sa school hindi pa umuuwi, hinahanap-hanap niyo pa rin sila. So gamit ang kwaderno, iguhit ninyo ang isa sa tauhan sa kwento na nais mo. Yan, piliin niyo sino yung nagustuhan niyo dun sa kwento natin. Tapos iguhit niyo siya. Okay, tapos sagutin niyo 'to, sino yung mga tauhan na iginuhit niyo at bakit siya ang napili mong iguhit? O maaari niyo 'tong sabihin sa iyong kamag-aral, sa iyong guro. At ano-ano ang mga ginagampanan ng tauhan sa iyong ginuhit sa kwento na ating binasa? Siya ba'y kuya, siya ba'y ate? Okay.